Ayan, class. So let's continue our unit 4. So this is the part 2. So last video we discussed about the non-polar amino acids, in which we learned that yung mga non-polar na amino acid, guys, ay mga amino acid na kung saan carbon hydrogen ang dominant sa kanilang mga R group. Carbon hydrogen. So they are insoluble to water. Now let's dive into the next group of amino acids according to composition. So let's go to polar amino acids. So ang polar amino acid, guys, ay merong tatlong division. So yung una, we have the neutral. Then pangalawa, we have the acidic. And last, meron tayong basic amino acid na polar. So, when we say polar, ibig sabihin merong polarity yung kanyang R group. Unlike dito sa mga R group ng nauna nating na-discuss, they are very non-polar. Wala silang positive or negative charge. And mapapansin nyo, nawala din kayong makikitang oxygen. Ang oxygen kasi meron talaga siyang partial negative charge, which is ito yung makikita nating common dito sa mga polar amino acids, yung presence ng oxygen. Madali nyo naman malalaman kung siya polar amino acid. Basta makikita nyo sa R group niya na meron siyang attachment ng or meron siyang presence ng oxygen. So dito sa mga non-polar, wala po talaga tayo makikitang presence ng oxygen sa mga R group. Wala po tayo. Dahil sila ay non-polar. Carbon, hydrogen lang po. So, yung may affinity kasi water is pag may nakita niyo sa molecules na may attachment siya ng oxygen. So, let's do the template again. Yung may carbon, tapos carboxylic acid, tapos meron tayong H2N, tapos merong hydrogen, and then we have the R group. So, let me copy paste this template kasi meron tayong 6 na neutral. So, unahin ko muna, class, ay neutral. Itong group ng amino acid na to, they are neutral amino acid. So, lagyan natin ng label na sila ay neutral. Ibig sabihin ng neutral, nasa pagitan siya ng acid or base. It's either gitna. pH nila ay around 7. Kaya sila tinawag na neutral amino acid. So, the pH is like water, ganun. Kaya neutral amino acid. So, meron tayong 6 na neutral amino acid that you should be familiar with. So, atin po silang i-detail isa-isa itong mga neutral amino acid. And I think andito yung mga structure na medyo mahirap. So, let's start with the first neutral amino acid. So, ibaba ko lang to ng konti, guys, para medyo kasya. Okay? So, ang first na neutral amino acid natin is ganito po yung kanyang structure. Meron po siyang CH2. Tapos, with that CH2 po ay meron tayong hydroxide. Okay? So, alam naman natin na ang oxygen ay may charge. May charge yan. Kaya magiging, attracted sa water. That's why they are termed as polar amino acid. Okay? So, mapapansin natin yung unang amino acid pa lang natin sa polar amino acid na neutral, ay may nakita na agad tayong oxygen. So, yun lang ang palatandaan nyo. Pag ang R group niya may lumitaw na oxygen, may nakita yung oxygen. That is polar amino acid. Okay? So, this time, neutral po ang mga amino acid nating iisa-isa itong 6. Then, itong gantong amino acid, ito ay ang tinatawag nating serine. Okay? Mayroon siyang methyl, tapos may hydroxide. That is serine. So, ano po yung kanyang 3-letter code? That is SER. Then, yung kanyang single letter code ay S. Okay? So, that's it for the first amino acid na neutral. Polar neutral. So, meron siyang CH2. Then, merong OH. So, nakita nyo polar. May nakikita na tayong oxygen. Hindi katulad sa mga non-polar, puro carbon, hydrogen, wala tayong makikitang oxygen. Okay? So, next is
we have the another one, which is ganito naman yung kanyang structure. Meron tayong CH2, tapos meron tayong thiol group or SH, yung sulfur bonded with hydrogen. So, this is a sulfur containing amino acid din pag tinanong sa inyo. Basta makikita niyo naman may sulfur. Pero in this our category, ang atin lang ngayon, in-explain is yung polar at saka non-polar. Which is ngayon, sinisimulan natin sa neutral polar amino acid. So, yung ganyang structure po, yan po yung structure ng cysteine. 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 Okay? So, that's the structure. What's the spelling? So, like that. So, cysteine. So, ang kanyang 3-letter code ay CES. Then, ang kanyang single letter code ay letter C. So, may mga single letter code kasi na obvious. Kung ano yung first letter, yun din yung ginagamit. Pero, not all. Katulad nga nung sa tryptophan, which is W. So, hindi lahat. Kaya, be mindful po kayo dun sa mga single letter code din. Okay? So, that is cysteine. So, meron siyang SH na naka-attach na sa methyl. Kung dito ay OH, dito ay SH. Since ang sulfur din naman po ay mayroon din siyang partial negative charge since kagrupo naman siya ni oxygen. So, parehas sila ng halos affinity sa water. Okay? So, soluble din po siya sa water. Kaya, polar. Polar. Pero neutral. Okay? Next, we have also the third amino acid which goes like this. Di ba meron tayong para-paras naman. Mapapansin nyo, para-paras silang may methyl. So, pero this time, ang mangyayari dyan is itong kita niyo itong OH, ito. Dito sa sa serine. Yung OH na ito ay ilalagay dito sa side na to. Tapos magdadagdag pa ng isang methyl. So ganito mangyayari. Yung OH ay i-combine natin dito sa taas. So let me move the hydrogen sa kabilang side para yan. Okay. So andito po yung OH niya. So gawin nating red. OH. Tapos, sa baba, meron po tayong CH3. Okay? So, that structure is the structure of threonine. Okay? Threonine. So, ibaba ko lang itong isang kasi medyo na So, threonine. So, THREONIN. So, threonine. The 3-letter code of threonine is THR. Okay? THR. And the single letter code, syempre, obvious din, letter T. May mga ganyan naman. Madali lang yung single letter code. So, this is the structure of threonine na. Yung OH natin nandito sa taas na methyl group. Tapos nag-add lang tayo ng isang methyl group. Para siyang serine. Serine, ito yung original na sa serine. Ngayon, yung carbon ng serine, nilagyan nyo lang ng another attachment ng CH3. So, magiging threonine. So, 3-letter code niya, THR, then single letter code, T. So, next, amino acid. So, we have the structure like this. Meron tayong CH2 again. Kung mapapansin nyo, pare-pareha siyang may methyl lagi. Tapos, after niyang methyl, pare-pareha silang may methyl sa first attachment. So, after niyang methyl, ang sunod na attachment natin ay carbon. Kaso nga lang, yung carbon natin, carbonyl. Carbonyl carbon. So, meron na naman tayo nakitang oxygen. Then, we have also the NH2. Okay? So, yan? Sinong amino acid yan? That is the asparagine. Okay? Asparagine. So, on our video soon ay kikreate tayo ng mga mnemonics. Pero ikaw na nanonood ngayon, kung may mnemonics ka na para matandaan mo yung mga neutral polar amino acids, i-grab mo na yan. Gawin mo na. Kasi yan yung mas maganda para mas matandaan mo yung mnemonics. Pero this time, familiarity muna tayo sa mga structure at saka mga pangalan. So, ang asparagine, ang kanyang 3-letter code ay ASN. Tandaan nyo,
ASN, asparagine. Pero, ang kanyang singular letter code ay hindi letter A. That is letter N. Okay? Letter N, ha? Kasi kita nyo sa structure niya, may ano yan. Ito na lang gawin yung clue. Para masabi nyo, asparagine. Asparagine. So, merong N. Merong N din yung kanyang structure. So, that is the single letter code of asparagine. So, ang asparagine ay merong methyl. Sa methyl, may naka-attach na carbon. By the way, this is structure. Kung familiar kayo sa organic chemistry, this is an amide. Amide. So, yung methyl, nag-attach lang tayo ng amide. So, ang amide po kasi may carbonyl carbon, yung carbon na double bond sa oxygen. Tapos may NH2, that is called amide. Pero pag wala itong carbonyl carbon, that is called amine. Ito yun, yung amine. Pero since meron tayong carbonyl, that is amide. So, yung amide natin, nilagyan lang natin ng methyl sa taas na i-attach. That is asparagine. Okay? ASN, then ang singular letter code ay N. Okay? So, let's go to the next. Medyo complicated kasi yung mga dito, structure talaga nitong mga neutral polar amino acid. Medyo mahirap siyang i-memorize o tandaan. So, we have the CH2. So, bale dito, guys, same lang. Same lang dito. Halos same lang. Ano lang ang dinagdag natin? Nagdagdag lang tayo ng isang CH2. Okay? So, kokopyahin nyo lang yung amide. Yan. So, ano lang nadagdag? Ayun, kita nyo, yung CH2. Okay? Yun, dinagdagan lang natin ng isang CH2. So, what's the name of this next amino acid sa asparagine? So, that is what we call the glutamine. So, magkatulog naman, asparagine, glutamine. Kasi, dinagdagan lang eh. Dinagdagan lang naman ng CH2. So, yung tulog nila, parehas lang. So, asparagine, isang CH2, glutamine, dinalawa na yung CH2. Pero same lang yung kanyang amide. So, that's the 3-letter code for glutamine is GLN. Kung mapapansin nyo, may N yung ending N. Then, ito pa, ang mahirap dito. Ang kanyang single letter code ay hindi G, kundi Q. Okay? So, the single letter code for glutamine is Q. Okay? So, yan. Halos magkamukha naman sila. Nagdagdag lang tayo ng CH2 dito. Okay? So, let's go to the last amino acid, which is the structure goes like this. Bale, ang structure nito ay parehas kay phenylalanin. Gagayahin nyo lang yung kay phenylalanin. Ang pagkakaiba lang nito kay phenylalanin, since ang phenylalanin di ka non-polar. Ngayon, anong gagawin natin para maging polar ito? Yan. Lalagyan natin siya ng attachment ng alcohol or OH or hydroxide. So, that's the structure. Ito, di ba? Pero pag naging OH, ano na siya, polar. Kasi may oxygen na magde-develop ng affinity sa water. So, this amino acid is what we call tyrosine. Okay? Tyrosine. So, ang tyrosine, guys, meron siyang 3-letter code na TYR. Then, ito pa, mahirap din ang nito. Ang single letter code, tandaan. So, ang single letter code niya ay letter Y. So, tandaan nyo lang, sa tyrosine, meron tayong nakikitang Y sa kanyang pangalan. Yun yung ginamit sa kanyang single letter code. Okay? Ang tyrosine, para siyang originally phenylalanin, nilagyan lang natin ng OH. So, kung mapapansin nyo dito sa mga sa mga neutral polar amino acid, laging ang binakang base ng attachment nila ay methyl, yung CH2 or yung yan. Okay? Yan. Okay? So, pag may sulfur na may SH, that is cysteine. Itong kabila, may sulfur din. Itong sa Kaso yung sulfur, inipit. Sa pagitan ng dalawang Pero, ang pagkakaiba lang nito,
ay itong sulfur kulong ng mga non-polar. Kaya non-polar amino acid pa rin ang methionine. Ito naman, ang sulfur naka-expose. Yan, naka-expose kaya magkakameron siya ng attraction sa water. Ano? Hindi siya nakaipit sa mga CH3. Okay? So, this is the structure of the neutral polar amino acid. Now, let's go to this two. So, tapusin natin sa video ito yung mga polar amino acid. The acidic and the basic. So, we have also the basic. Unahin muna natin ng polar acidic. So, polar acidic amino acid, gawin natin yellow. Polar acidic amino acid. So, acidic, ano ba yung mga amino acid na may acid ang pangalan? Di ba yung aspartic acid at saka glutamic acid? So, the first one is goes like this. So, gawin ulit natin ang template. NH, amine, tapos carbon, tapos COOH, tapos may hydrogen. Tapos, since meron tayong dalawang acidic, so create tayo ng dalawang template para sa acidic. Then, dalawa din para sa basic. Dalawang acidic kasi yan, dalawang basic. So, medyo kulang na tayo sa space. Lagay na lang natin sa baba yung isa pang basic dito. Yan, okay? Siguro it would be better kung ganun lang din yung arrangement dito. Okay? So, the first one na acidic is, it goes like this. Ganito yung kanyang structure. Meron po tayong methyl group na isa. Tapos, meron tayong carboxylic acid. So, pwede naman ang drawing yung carboxylic acid ay ganyan. Yan. Or, pwede ring COOH like this. Pwedeng ganito yung pagkakasulat ng carboxylic acid. Yan. Pero, pwede rin naman ganito yung expanded structure. So, this one is called aspartic acid. Aspartic acid. So, what is the 3-letter code of aspartic acid? That is ASP. So, ito na naman, nakakalito na naman yung letter code niya. Ang single letter code po ng aspartic acid ay letter D. Okay? So, try to be familiar with that letter code. Then, we have the last. Parang sige pala. I-move na lang pala natin dito sa taas ulit. Yan, dito sa katabi. Okay. Itong sunod, same lang siya dito. Halos same lang. Dadagdagan lang natin ng isa pang ganito sa taas. So, dodrawing ka ng dalawa. Yung isa gagawin mo lang dalawa. CH2, tapos CH2, tapos yun na. Yung ating carboxylic acid. This one is called glutamic acid. Glutamic acid. Okay? So, what is the 3-letter code of glutamic acid? That is GLU. G-L-U. And the single letter code of glutamic acid is letter E. So, yan. Medyo nakalito na May gumamit na ba ng letter G? Meron na, glycine. Kaya siguro dito sa glutamic acid, ang ginamit ay letter E. Medyo malayo. Di ko lang sure kung anong history ng mga single letter code niya, but yan yung ginamit. Okay? That is letter E. So, makikita yung dominant sa structure ng mga acidic polar amino acid ay yung carboxylic acid. Meron lagi sila. Yung isa lang ang methyl aspartic acid. Pag dinalwa mo sila, that is glutamic acid. Okay? So, last but not the least are the basic amino acid. Basic. Mga naman to, ang pH naman nila ay more than 7. Hindi less than 7. So, the first one na basic amino acid ay ito. So, I think hindi sila dalawa lang. Parang tatlo sila. So, the first one goes like this. Meron tayong parang hindi magkakasya dito yung ating mga amino acid na tag dito, na basic. Ilagay natin dito sa baba ang drawing. Lagyan natin. Lipat natin. Kasi hindi sila kasya dun sa taas So, bale meron tayong tatlo na basic. Kulang pa ako ng isang template. Yan.
So, copy. Yan, mayroon na tayong tatlo. So, this group naman ay basic polar amino acid. They are the basic. Sabihin ng mga basic ay ang pH nila ay lampas ng 7 or 7 pataas. So, the first basic amino acid is meron siyang ganun ulit, methyl group. Tapos, drawing ka lang ng parang pentagon. Ano? Pentagon. Kaso nga lang, yung pentagon mo ay meron siyang letter N. May nitrogen siya dito. Tapos, ituloy mo na yung pentagon. Tapos, meron din siyang nitrogen at saka hydrogen dito sa opposite side. Kunyari, naglagay ka dito ng nitrogen. Doon mo sa opposite side lalagay yung NH para hindi ka balito sa structure niya. So, bale, yung double bond ay meron dito sa nitrogen papunta sa baba. Tapos, meron din po tayong double bond na dito. Yan, saliitan lang kung tapatan sila yung double bond. So, that is the structure naman ng histidine. Histidine. So, what is the three-letter code for histidine? That is his. So, ang single letter code natin for histidine ay letter H. Yun, madali-dali. Kung H din. So, that's the structure of histidine. Next, we have this one. Parang mahabang structure nito. So, bale ito naman ay dudrawing ka lang ng or susulat ka ng 4 na methyl group. 4. Pababa. 1, 2, 3, 4. Okay? So, after yung 4 na methyl group, siyempre, maglalagay ka na ng amine. Yan. Amine or NH2. Okay? NH2. And that is the structure of lysine. Ang lysine letter L. Kung mapapansin nyo, para siyang mahaba na parang shape dyan ng letter L din. So, lysine. That is lysine. Okay? So, yung kanyang ay LYS and the single letter code is letter K. Okay? For lysine. So, pag nakakita ka ng structure na pahaba, pababa, tapos may CH2, that is lysine. Okay? Now, let's go to the last. So, ang last natin ay arginine. So, paano naman yung arginine natin? So, meron tayong CH2 na tatlo. CH2, CH2. Tapos, after niyang tatlong CH2, di ba ito 4? Ito 3 lang. So, itong NH2, ilalagay niyo uli dito sa 4. Kaso nga lang, ito 3 nga lang. Magkaiba sila. 4 ito 3 lang. Then, proceed tayo sa nitrogen. So, yung nitrogen natin, syempre, 3 bonds lang. May isa lang siyang hydrogen dito. Yan, nagkamali yung letter. May isa lang siyang hydrogen dito. Then, another chemical bond na kasi meron uli siyang kaduktong sa baba. Kaya medyo mahirap-hirap itong structure na to. So, yung carbon ay meron siyang isa na naka-double bond sa NH2, tapos yung isa naka-double bond sa nitrogen tsaka hydrogen. So, this structure na parang masyado ng mahaba at komplikado, mas mahaba pa sa lysine, that structure is the structure of yung sinabi ko kanina, arginine. Arginine. So, the 3-letter code for arginine ay ARG. ARG. Then, the single letter code for arginine is R. By the way, letter A dapat pero R ang ginamit niya. So, R for arginine. Okay? So, they are the basic. Ang basic natin, 3 lang. We have the histidine, the lysine, and asparagine. Then we have the acidic, 2 lang, aspartic acid at saka glutamic acid. Other call them as aspartate or glutamate.
pagka ano sila. Pero usually, maririnig mo silang aspartic acid at saka glutamic acid. Then, we have the neutral amino acid, 6. We have serine, cysteine, threonine, asparagine, glutamine, and tyrosine. So, itong mga neutral na polar, acidic na polar, at saka yung isa, basic na polar, kung mapapansin nyo, yung kanilang mga structure ay hindi ang nasa dulo ay carbon hydrogen. Ang mga nasa dulo ay mga elements na may charge katulad ng nitrogen at katulad ng oxygen at katulad ng sulfur. They are charged elements na pwedeng magkameron ng affinity sa water. Unlike sa non-polar na puro CH3 hanggang terminal CH3. Okay? So, pwede nyo screenshot or for your reviewer or ulit-ulitin nyo na lang itong video natin. So, they are the first category of amino acid according to composition. Non-polar at saka polar. Non-polar natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Then, meron tayong 6 sa polar neutral. Polar amino acid naman, 6. Then, meron tayong 2 sa acidic. At meron tayong 3 sa basic na polar. Okay? So, that's all for this video and God bless class. Thank you.